Hi, today we are going to discuss the parts of the crime scene process, which are crime scene investigation, securing the crime scene, collecting evidence, analyzing the evidence, interviewing witnesses, reconstructing the crime, identifying suspect, making an arrest, going to trial. We are Group 2. Aaron Joseph Tayag, CJ Malit, John Lawrence Tolentino, John Russell Patdu, John Roynel Bancoro, Micaela Fernando, Neil Adam Dimeneses, Rian Galong, Scott Daniel Tarok, and Sean Jamer Basilio. Magandang araw. Ako po si Sean Jamer Basilio, BSc Second Year -3. Ngayon ay tatalakayin natin ang crime scene investigation. Ano nga ba ang crime scene investigation? Sabi rito, crime scene investigation is a complex process that involves a series of steps to uncover evidence and solve crimes. It is a critical component of the criminal justice system that helps bring justice to victims and their families. Sabi niya rito, it is a complex process that involves a series of steps to uncover evidence and solve crimes. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi niya na sa pagresolba natin ng mga crimes ay may mga proseso at takbang tayong sinusunod na kung saan ito ay magiging daan upang maresolba or mas magbibigay linaw sa mga pangyayari sa krimen na kung saan tayo ay kakalap ng mga ebidensya na mas magpapatibay pa o magsusuporta sa pagbibigay hustisya sa mga biktima. At ang sabi pa rito, it is a critical component of the criminal justice system that helps bring justice to victims and their families. Sa pagsunod natin dun sa mga proseso or hakbang sa paglutas ng krimen, ito ay napaka-critical or napaka-importanting hakbang or proseso sa ating criminal justice system dahil ito yung magiging daan upang makapagbigay tayo ng mas malinaw o mas klarong hustisya para sa mga biktima or pamilya ng biktima. Ano-ano nga ba yung mga proseso? Ito yung mga proseso na susundin natin. Securing the crime scene, collecting evidence, analyzing evidence, interviewing witnesses, reconstructing the crime, identifying suspects, making an arrest, going to trial. At yung mga proseso na yon, yung mga proseso na kung saan susundin natin upang malutas ang isang krimen at makapagbigay ng hustisya. Ngayon po, itong mga proseso na to ay tatalakayin ng aking mga kagrupo. Yun lamang po ang crime investigation process. Securing the crime scene is crucial and involves setting a perimeter, limiting access, and preventing contamination of potential evidence. Kailangan po nating siguraduhin na ang lugar ng crime scene ay ligtas mula sa mga tao na nasa paligid o bystander na maaaring makaapekto sa mga posibleng ebidensya o maging sanhi ng panganib. Kailangan po nating bumuo ng perimetro gamit ng tape o barikada na pansamantalang nagbibigay daan lamang sa mga kasali sa investigasyon para maprotektahan ang crime scene, at kailangan bantayan ang perimetro para malimitan at mabawalan ang mga pumapasok na di naman parte ng investigasyon. Ginagawa ang pag-secure ng crime scene para siguraduhin walang ebidensya ang mawala o masabotahe. Siguraduhin po nating nakalista
ang mga pumapasok o lumalabas sa perimetro kasama ng araw at oras ng pagpasok o paglabas nila para malaman kung sino ang may access sa araw o oras na iyon. Collecting evidence to ensure admissibility in court, it is crucial to properly handle, package, and maintain the chain of custody when collecting evidence. This involves taking photos, collecting physical evidence, and documenting observations. Collecting of evidence is essential in the crime scene process because it forms the foundation of any criminal investigation, providing crucial insights into what transpired and who may be involved. Properly gathered and preserved evidence not only aids in establishing guilt or innocence, but also ensures the integrity and fairness of the legal process. Analyzing evidence in the crime scene process. After gathering the evidence is transferred to a crime lab for examinations. Analyzing evidence entails applying science to legal concern by assisting the judiciary, attorneys, and judges in interpreting physical evidence in a criminal case and identifying the convicting criminals. Ang mga forensic scientists po ang mga nagtatrabaho sa lab para mag-analyze ng evidence na binigay ng investigator. Ang goal po nito ay to figure out how a crime was committed and bind a suspect to the crime or kilalanin po kung sino ang responsibilidad without incriminating an innocent person. Interviewing witnesses. Interviewing witnesses is an essential part of the investigative process when it comes to gathering information about a particular event or incident. Layunin ng isang investigador na makakuha ng gusto at makasang impormasyon sa isang witness upang makatulong ito sa paglutas ng kaso. Sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano nakita o narinig ng isang saksi, ito ay makatulong o magtutulong sa mga otoridad tungkol sa detalye na may kaugnayan sa krimen o insidente. Reconstructing a crime. Reconstructing a crime scene for forensic purpose, the process of figuring out what happened before, during, and after a crime. Through the analysis of the physical evidence, the study of the scene patterns, and reconstruction of crime scenes. In identifying the suspect, careful planning and strict protocols are essential to obtain admissible and admissible evidence when analyzing DNA and fingerprints, which plays a critical role in identifying suspect and gathering evidence in criminal investigation. Yung sa identifying object, there are many ways. Maraming pwedeng gawin para ma-identify mo yung suspect. Pero ito yung iilan lang. Description about the suspect, review any camera or CCTV, fingerprints, and DNA evidence, footprints or tire tracks, vehicle identification, witness interviews. Doon naman sa description about the suspect, doon sa mismong kunwari may pinangyarihan, may nakakita ng or may bago mangyari yung krimen, may napapansin na siya doon sa doon sa lugar na yun. Doon pwede mo siyang tanungin at makakuha ka ng information about sa suspect. Review any camera or CCTV. Baka naman doon may nakuhanan doon sa CCTV na yun, or doon naman sa camera baka may valuable na pwedeng maging resource mo para mahuli mo yung suspect. Fingerprints. Check for fingerprints like in door, windows, or yung mismong evidence if nandun pa para mahuli yung suspect. Mostly, yung mga evidence, yung mga nakawakan ng suspect, like yung weapon, pwede yan, na maging yung makuhanan ng fingerprints. DNA evidence, collect any bodily fluids or material that may contain DNA and send them for analysis. Kung mara, may nasugatan yung suspect na yung nakaiwan siya ng dugo, pwede yung mga ganun. Footprints or tire tracks, mostly, nangyayari yung mga footprints palagi. Kunwari, sa maulan na crime scene, pagkatapos ng may naiiwang bakas, pwede kasing malaman kung doon sa footprints kung gaano kalaki yung suspect. Vehicle identification. Kunwari, may nakakuhanan ng
plate number nung suspect na galing dun sa crime scene, pwede mo siyang mahuli gamit yun. Witness interviews, interview witnesses who were nearby when the crime occurred to gain more information about the suspect. Ayun, mga direct witnesses yung nakakita ng... Actually, pwede rin yung victim if boy pa siya. Tapos pwede niya nang ituro yung suspect. Ayun, thank you. Making an arrest. If sufficient evidence is present, law enforcement authorities possess the authority to detain a suspect. The suspect must be informed of their rights, questioned, and may potentially confess to the offense. The prosecutor will assess the given evidence and decide whether or not to file charge. Sa prosesong ito, kapag may sapat na ebidensya ang mga otoridad sa pagpapatupad ng batas upang magkaroon ng sospetya na ang isang tao ay sangkot sa isang krimen, may kapangyarihan silang pigilan ng ang nasabing tao para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos pigilan ng isang suspect, kinakailangan na ipaalam ng mga otoridad ang kanyang karapatan. Kabilang na dito ang karapatan manahimik, karapatan sa abogado, at ipaalala na ang kanyang mga sasabihin ay maaaring gamitin sa kanya laban sa korte. Maaaring tanungin ng mga otoridad ang suspect, at habang ito ay nagaganap, may option ng isang suspect na sumagot o manahimik. Kung pumili ang isang suspect na sumagot, maaaring gamitin ang kanyang mga sagot sa bilang ebidensya sa legal na proseso. Sa panahon ng pagsasalaysay, maaaring umamin ang suspect sa inaakusahan. Kung ito ay mangyari, ang pagsasalaysay na ito ay maaaring maging mahalagang bahagi ng ebidensya. Pagkatapos ng investigasyon, i-evaluate ng prosecutor ang mga ebidensya, at sila din ang magpapasya kung itutuloy ang legal na kaso laban sa suspect batay sa kalakasan ng mga ebidensya at sa naangkop na batas. Going to trial. In case of changes, the trial takes place. The prosecution present evidence and witnesses to prove guilt, while the defense present their case and may challenge the evidence. The jury decides whether to convict or acquit the defendant. Yung going to trial po ay isang organisadong pamamaraan na kung saan po yung mga katotohanan sa isang kaso ay pinanunukalan ng isang tagahatol na magpapasya kung ang nasasakdal ay nagkasala o hindi nagkasala sa akusasyon na iniharap laban sa kanya. Sa panahon po ng paglilitis, ang prosecution ay mayroong tumetestigo at nagpapakita ng ebidensya sa tagahatol upang patunayan na ang nasasakdal ay nakagawa ng krimen.